At ngayon naman, kuha tayo ng update sa Caloocan. Naroon si Bea Pinlac. Bea. Ivan, Vicky, Tom, nandito tayo sa labas ng Caloocan City Hall at medyo maulan na nga ang sitwasyon dito. Pero kung makikita nyo, mala-watch party ang tagpo rito. Marami dito mga supporters at after bumoto ay agad silang nagtungo rito para matunghayan itong screen kung saan nilalabas yung mga partial unofficial votes. At as of 8:53 PM nga, 93.7% na ng mga boto mula sa 3 distrito sa Caloocan ang natatanggap dito sa Caloocan City Hall. Kausapin natin yung ilan dito na nag-aabang talaga para sa mga resulta. Inaabangan nila na makumpleto yung pag-transmit dito. Kuya, anong oras pa po kayo nandito? Anong oras pa po kayo dito nag-aabang? Kanina pa, mga alas 7. Alas 7, so after magsarado ng botohan, dito po kayo dumiretso? Opo. Bakit po? Bakit kahit medyo maulan ay dito kayo talaga tumambay? Actually, para makita ko lang yung result ng boss namin, syempre, ang aming mayor. Halong malapitan. Siyempre nakakaba, senador yung kalaban, pero kayang-kaya pa rin pala ng aming mayor. Sulit ang pagod namin, mga leader. Alright, maraming salamat kuya. Kung makikita mo dito Ato, may mga nag-set up na ng upuan, tapos may mga nagbaon na ng mga pagkain at inuman para lang talagang antabayanan yung pag-progress ng transmission ng votes dito sa Caloocan City Hall. Yan muna ang latest mula rito sa Caloocan. Ako si Bea Pinlac ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Bea, yung biglang bugso ng mga resulta, again, this is partial and unofficial. Gusto po nating i-stress yan. Medyo nakakagulat, ano? This is only the second election na nakita natin yung ganito kabilis na pagpasok ng mga resulta. Nung nandyan ka, nung unang lumabas yung mga numbers na ito, ano yung na-observe mo na reaction ng mga tao dyan? Actually, tama ka, Ato. May nakausap tayo na COMELEC officer kanina na mas mabilis talaga yung transmission kumpara dun sa mga nakaraang eleksyon. So kung makikita nyo, naglalabasan na sila ng phone, naghihiyawan, nagpapalakpakan every time nag-update yung ating screen ng mga partial and unofficial results ng botohan. Pero again, hindi pa naman ito final at i-confirm pa ng mga tauhan ng COMELEC itong mga pumapasok na boto mula sa mga presinto natin. Bea, baka may mahata kang makausap natin kung anong mga reaksyon nila para ma-feel namin na parang nandyan kami. Okay. Yes, Vicky. Sige, ikutan natin. Actually, ito, bukod sa mga supporter, ay meron ding mga tauhan ng City Hall. At dahil nga maulan, kung makikita nyo, ay sumisilong na sila dito, Vicky, sa tent. Ayan. Ito yung mga naghihintay dun sa mga lumalabas dito sa screen para ma-update sila sa mga kaganapan nga sa loob habang nagtatransmit ng boto. Dito sila sumisilong kasi lumalakas na nga yung ulan. Vicky, kausapin natin si Sir. Sir, ayan, nagpipicture pa si Sir ng mga lumalabas sa updates. Medyo nahihiya sila, Vicky, pero maghanap tayo ng pwedeng makausap. Sir, anong oras pa po kayo nandito? Kanina pa po. Kanina pa? Opo. Bakit po kahit medyo maulan ay talagang nakabantay po kayo sa resultang nilalabas? Po namin yung mayor dito, si Mayor Along Malapitan, kaya po kahit umuulan, wala pong problema kahit magkasakit kami. Makita lang po namin at makapag-celebrate kami ng ng pagkapalalo po. Okay, pero unofficial pa lang naman po ito, sir. Unofficial pa lang. Pero hindi po ba kayo, wala po kayong balak na umuwi na maaga para... Kailangan malaman namin na palalo yung aming mahal na Mayor Along Malapitan. At congratulations din po kay Congressman Egay Erice. Medyo maaga ang congratulations sila kasi partial at unofficial pa lang po ito. Opo. Pero talagang nandito sila. Ito, pakita ko lang din, no? Sige. Ayan, nagpapayong na po sila. Kasi nga, ay bukod sa tent na ito ay hindi daw sila talaga nagpapatinag sa ulan at nais nilang matunghayan yung pag-progress ng mga updates dito sa Caloocan City Hall. Alright. Nako, maraming salamat sa'yo. Bea, talagang antabayanan naman yung iba mo pang updates mula dyan. Nabanggit ni Bea yung celebration. Nako, may umiiral pang liquor ban, ha? Baka makalimutan ng mga kapuso natin dyan. Hanggang today ba? O hanggang basta may liquor ban pa? Tomorrow. Sa mga oras Alam na alam mo, Atom, ha? Ayan. Ito, dako naman tayo sa sa Quezon City. Quezon City ba? Si James Agustin, nasa canvassing po dyan sa Quezon City. James, anong latest?
Ivan, pasado alas 7 ngayong gabi na magsimula na yung canvassing ng City Board of Canvassers. Dito po yan sa Legislative Building ng Quezon City Hall. At bago tayo umere, Ivan, nakakuha tayong impormasyon na as of 9:10 p.m. ay 85.40% na yung na-transmit na mga election returns mula sa iba't ibang clustered precinct. At may nag-manifest po mula doon sa kampo ng isang kandidato na maipakita ngayon yung mga partial and official tally ng mga votes mula doon sa iba't ibang clustered precincts. At yun yung ginagawa ngayon, pinagbigyan ng City Board of Canvassers. At ngayon po ay naging mabilis yung transmission ngayon dito. Nasa 142 po yung barangay dito sa Quezon City na mayroong 1,454,411 na mga registered voters. Mahigit 840,000 po sa bilang na yan ay mula doon sa generation ng Gen Z at Millennial. Kaninang hapon, nag-convene yung City Board of Canvassers para initialize yung consolidation ng canvassing system. At ang naantabayan na talaga natin ngayon ay ma-transmit na 100% yung mga election returns para malaman natin yung opisyal na resulta ng botohan dito sa Quezon City. Kanina nakita natin nung pina-flash yung mga partial and unofficial na resulta ay yan, inaanunsyo, partial official. That's partial official na yung pinapakita nila dito, pero yan po'y 85.40% pa lamang ng nai-transmit na mga election returns at mayroon pang mga barangay na hinihintay na makapag-transmit din dito ng City Board of Canvassers dito sa Quezon City Hall. Yung manilitas mula po dito sa Quezon City. Ako po si James Agustin ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. James, without mentioning candidates' names, sa 85% nakikita na ang trend, more or less, sa mga posibleng mai-proclaim na, baka ngayong gabi o sa mga susunod na oras. James? Naririnig kaya tayo ni James Agustin mula dyan sa canvassing hall ng Quezon City. Yes, James? Wala, hindi yata tayo marinig ni James Ivan, Agustin. ngayon pa lamang kita narinig, pakiulit lamang yung mga tanong, Ivan. Yes. James, nabanggit mo, 85% na yung natatransmit dyan sa City Board of Canvassers. Without mentioning candidates' names, more or less may nakikita na tayong trend kung sino ang mga posibleng maproklama sa mga susunod na oras. Mukhang nagkakaproblema James? si James. Oo. Baka may Subukan delay. nating ayusin muna ang linya ng komunikasyon kay James Agustin. Pero mabilis yan, ha? Quezon City, ang pinaka-vote-rich city sa buong bansa. Oh, may 1.5 million voters dyan, di ba? Pero nakakatuwa lang ngayon, yung mga obserbasyon ko, nakaka-touch na makita na yung ginagawa talaga ng mga Pilipino para lang makaboto. Yes. Ikaw ba isipin mo, di ba? Talagang pati yung mga senior citizen natin, umaakyat ng hanggang pangatlong palapag. Kahit hinihika. Considering na traditionally, ang midterms, hindi masyadong, medyo hindi ganun ka tulad pag may hinahalal na Pangulo. Oo, pag presidential usually, di Pero ba? ito, Mas midterms malakas ang talagang, voter turnout. Pero ngayon parang mas malakas pa. Interesting, magiging, natin, voter turnout for A lot is at 2025 stake. elections. A lot is at stake. In 2022, 84% yung voter turnout, which was very strong kasi exciting din yung labanan at that time, di ba? At ngayon, hingi naman tayo ng update sa Las Piñas. Anong latest dyan? Naroon si Aubrey Carampel. Aubrey, kamusta na dyan sa Las Piñas? Oo, Vicky, nasa mahigit 90% na ang transmission dito sa Las Piñas City. Ito nga, nakikita nyo, may monitor dito sa media area. So, nandito, pinapakita nila yung mga resulta, partial unofficial results ng mga transmitted votes. Kanina nga sa monitoring natin, tumatakbong mayor dito na si April Aguilar. Siya po yung lamang may mahigit 30,000 votes sa kanyang pinakamalapit na katunggali na si Carlo Aguilar. For vice mayor naman, lamang si Imelda Aguilar, siya yung incumbent mayor dito, laban naman kay Louie Bustamante. So, nasa 50,000 votes ang kanyang lamang against Louie Bustamante. Sa pagkakongresista, Lone District ng Las Piñas, lamang po si Mark Anthony Santos ng 27,000 votes laban
kay Senator Cynthia Villar na tumatakbo rin sa pagkakongresista dito sa Las Piñas. So medyo mabilis yung transmission ng votes dito sa Las Piñas at siguro before midnight magkaroon na ng proclamation dito sa City of Las Piñas. Itatanong natin sa DOC kung mga anong oras definitely matatapos yung bilangan. So yan muna ang latest dito sa Las Piñas. Ako si Aubrey Carampel ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Aubrey, binabantayan natin yung Las Piñas din, no? Dahil yung tumatakbo sa pagka-mayor dyan, yung dalawang magkakamag-anak, di ba? Yung dalawang Aguilar. Magpinsan, Vicky, magpinsan. Yes. Oo, so ang nangunguna dyan, Aubrey, April is... at saka si Carlo Aguilar. Yes. So ang nangunguna is ano yung boto ni April tsaka ni Carlo? Ang nangunguna si April Aguilar, may 30,000 votes yung lamang niya against Carlo Aguilar. Sa Vice Mayor, ang tumatakbo naman, ang ina niya, ang kanyang edad na si Imelda Aguilar, siya yung incumbent mayor. So siya naman yung tumakbong Vice Mayor. Nasa 50,000 naman ang lamang niya against Louie Bustamante. Okay. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Aubrey Carampel. Anyway, sa bandang iba pa po ng inyong screen, makikita ninyo partial unofficial results as of 9:19 ng gabi. Ang bilis. 65.67% na po ng clustered precincts ang naitatala ng COMELEC media server. Yan. 2/3 na yan, no? So nasa na mga figures natin? Ayan. Halos walang pagbabago mula doon sa kanina nating naibalita. Yung pwesto ng mga unang 12 to 15 na mga senators. Ayan, nangunguna pa rin si Bongo, no? With 19 million plus votes. Pangalawa pa rin si Bam Aquino with 15 million plus votes. De La Rosa, pang-apat si Tulfo, pang-lima si Pangilinan, pang-anim si Lacson. At Ivan, di ba pinag-usapan natin kanina, yung voter demographics natin ngayon, halos hati, no? Yung babae tsaka yung lalaki. Mas Yes. lamang ng konti Konting yung konti. mga babae. Ang babae, By oo. 2% lang, di ba? Pero ang mas marami sa ano naman, sa age, pinakamarami yung mga Gen Z at Gen... Ano ba to? Millennials. Yan. 29 to 40. Hindi, doon tayo sa Gen Z. Reach for the stars tayo. Millennial is 29 to 44 years old. Right. Yan ang pinakamalaking slice, 34%. No, ng mga botante. Ang Gen Z naman na 18 to 28 years old ay 27%. But growing. Yun. Yes. Oo. Tapos ang Gen X naman, yung 45 to 60 years old is 24%. Tapos senior citizens na the rest. Okay, makibalita naman tayo ngayon kay Nelson Canlas. Siya po ay nasa Marikina. Nelson? 213,600. Atom, nagkaroon ng slight delay kanina dito sa Marikina City canvassing dahil nagkaroon ng aberya ang kanilang LAN bandang 7:54 PM at gumamit na lang sila ng modem bandang 8:10 naman ay nagsimula ng makareceive ng transmission at base sa initial canvass ito ay partial and unofficial pa. Para sa Marikina, Congressman sa 1st District ang nangunguna ay si Marcy Teodoro with 38,336. Ang pagka-congressman naman ng 2nd District ay si Romero Kimbo with 42,388. Sa pagka-mayor naman si Maan Teodoro with 80,259. Sa pagka-vice mayor naman ay si Del de Guzman with 72,274. And as of 8:49 PM ay nagkaroon ng recess dahil attend muna raw si Chairman City Board of Canvassers, Chairman Attorney Dave Villarosa sa isang official function. At bandang 9:23 PM ay nag-resume na nga ito ngayon. At na-check natin kanina lang ay nasa 71.9% na ang transmission. Kaya abangan na natin kung anong mga magiging resulta nito maya-maya lang. Ako si Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Dapat totoo sa election 2025. Nelson, medyo mahina lang ang audio namin dito sa studio doon sa nabanggit mo. Pakiulit ang baka may partial, unofficial results na sa Kimbo versus Teodoro sa pagka-mayor dyan sa Marikina. Meron na ba tayong mga nakuha? Ivan, first canvas pa lang ito Yes, Oo. go ahead.
First canvassing pa lang tayo, no? Ha? Oo. Uulitin ko ba kung sino yung mga nangunguna? Yes, go ahead, Nelson. Yes, yung laban sa pagka-mayor, Kimbo versus Teodoro. Katulad ng sinabi Oops, nawala. 38,336 sa set list ng congressman ay si Balikan Romero. natin si Nelson Canlas. Nagkakaproblema siya sa kanyang signal mula dyan sa Marikina. Isa yun sa mga I-PM mo na lang sa amin, Nelson. Mahigpit na laban din report yan. natin. Marami nag-aabang dyan, panigurado. Oh, at ngayon, eto naman. Hingi tayo ng update sa Cebu mula kay Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, nasaan ka na at anong nangyayari dyan? Yes, Vicky, kasalukuyang isinasagawa ngayon ang canvassing of votes dito sa Canvassing Center sa ika-4 na palapag sa Cebu City Hall building kung saan sinaksihan ito ng mga legal counsel ng mga kandidato. Nasa 90% na naka-canvass ang mga boto kung saan nangunguna si incumbent councilor at mayoralty candidate Nestor Archival na mayroong 237,008 votes at sinundan ito ni incumbent mayor Raymond Alvin Garcia na mayroong 158,736 votes at ni attorney Mike Rama na mayroong 111,658 votes. Ito'y partial and official result ng COMELEC. Inaasahan na may maiproklama na manalong kandidato ngayong hating gabi ayon sa COMELEC. Samantala, Vicky, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad sa labas ng canvassing center. Mayroon ding nakaantabay ng mga members ng Crowd Dispersal Management ng Cebu City Police Office. Ito'y para masiguro na maiwasan ang pagsiklab ng gulo sa mga supporters ng mga kandidato. Yan ang huling ulat dito mula sa Cebu City. Ako si Alan Domingo ng GMA Integrated News para sa eleksyon 2025. Vicky. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo mula sa Cebu.